Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi. Saan man kayo sulok ng bansa naroroon. Ayan, binabati ko po kayo ng magandang araw. Ayan. At magtataro tayo ngayon at gagamitin natin yung mga ah, tarot card na i-donate sa atin ng ating mga kababayang OFW. Ayan. Hindi ko na po matandaan dahil sa sobrang dami po na nag-donate sa akin ng tarot card. Ayun, yung iba hindi ko pa nagagamit, pero nilalagay ko lang po doon sa kanilang lagayan. Ayan po. Yan po sila, mga kapatid. Yan. Sa interesado po magpa-reading, yan sa online ay mag-PM lamang po kayo pag magpapa-reading kayo. Yan. Yung mga sa regular client ko diyan, yan, binabati ko po kayo ng magandang araw sa inyong lahat. Katay mga kapatid, sisilipin natin kung ano nga ba yung mga nangyayari sa inyo sa spiritual, kung kayo ba ay nagawa ng spiritual o physical. Sa mga ka-resonate lamang po mga kapatid. Yan. Kukuha po tayo ng 13 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 30 na baraha. Etong taong ito na gusto kang salbahihin mga kapatid ay ang nakikita ko dito, namomroblema siya kung ano na namang pamamaraan ang gusto niyang gawin sa iyo. Dahil nakikita niya kasi na nahihirapan siyang gawan ka ulit ng spiritual, gawa ng siguro kayo dito ay nagpagamot, nagpabaklas, o di kaya nagsumbali kayo dito na siya ay nabalikan sa kanyang ginawa. Kaya nag-aaral ito mga kapatid kung paano ka ulit maaatake, mapapasok, mapipinsala. Yan, pinag-aaralan niya kung ano kayang ritual ang gagawin ko dito. Talagang nag-aaral talaga siya mga kapatid. Yan, kung paano mapalakas ang antas niya, kung paano kanya mapapatumba, kung paano kanya matatalo. Yan, kung paano kanya mapipinsala. Kasi dito mga kapatid, may mga manggagamot kayo dito na talagang pumoprotekta sa inyo. Yan, pumoprotekta, talagang dinidepensahan kayo. Meron ditong may mga pangontra na hindi basta-basta natatamaan dahil sinasalag ng inyong mga pangontra na galing sa inyong mga manggagamot na legit. Kaya namomroblema ito mga kapatid kung paano ka gawan ng masama. Yan, yung mga aklat ay pinag-aaralan niya talaga. Itong 4 of Cups, yan, pinag-aaralan niya, nag-aaral siya kung anong klaseng ritual, black magic, o kung anong klaseng mga scheme o sumpa, kung anong klaseng mga ritual na gagawin niya para mapatumba ka. Pero wala, bigo siya dito eh. Kaya nag-iisip ulit siya kung paano kanya aatakihin sa pamamagitan ng malalakas na atake sa pamamagitan ng spiritual. Kaya nag-aaral ito. Itong mga taong ito na gusto kang salbahihin. Itong Queen of Swords, ayan, maaaring mayroong ditong mga babae na makaka-resonate dito na gustong atakihin ng mga taong ito. Queen of Swords, yan. Dito, ikaw kasi dito mga kapatid ay hindi, kahit nasasaktan ka, kahit masakit na yung pinagagawa sa iyo, kung ano-ano na yung mga karamdaman mo, ay pinapabayaan mo lang mga kapatid. Talagang pinagpapasa Diyos mo na lang yung mga ginawa nila sa iyo dito. Kaya parang nakaupo ka lang, simple ka lang, chill ka lang, kasi hindi ka dito mababasta-basta mga kapatid. Siguro ikaw dito yung nagpagamot, sinabihan ka ng manggagamot na wag ka nang mag-alala, wag ka nang mag-isip ng mga negative, kasi
pag kayo po ay nagpagamot na at mag-iisip kayo ng mga negative sa inyong sarili, sa inyong katawan, yan ay naapektuhan po mga kapatid ang ating physical na katawan. Kasi ang unang-una kasing tinatarget niyan pag kayo po ay nabibiktima ng mga kulam, barang o kung ano man, ay ang mental na kalusugan mo, yung pag-iisip mo. Pag yan ay napasok ng mga mangkukulam o mambabarang, ay ano yan, maapektuhan na ang yung physical na katawan. Yan, parang di ka na mapakali kung ano-ano na yung mga yung mga iniisip mo mga negative. Yan, kaya sinabihan ka ng manggagamot dito na huwag kang mag-isip. Ayun kasi mga kapatid, ang kalimitan, pag ikaw ay ginagamot ng isang manggagamot, kung talagang naniniwala ka sa kanya, huwag kang mag-iisip ng mga negatibong bagay. Yan. Meron kasing iba, nagpapagamot, wala namang tiwala sa manggagamot, parang useless din mga kapatid na magpagamot sila. Yung iba, lumalala pa. Yung iba, dahil nga natitrigger ang kanyang mental health sa pag-iisip ng mga negative. Yan. Kaya dito ay may mga dito makaka-resonate na nagre-relax lang sila dahil may tiwala sila sa kanilang manggagamot. Yan, may tiwala. Ayun ang masasabi ko sa inyo kung wag po kayong mahiya na mag-update sa inyong mga manggagamot, sa inyong mga kilala o pinagkakatiwalaang manggagamot. Kasi minsan tulad ko ay hindi ko rin minsan matatandaan sa sobrang dami pong nagpagamot sa akin sa online. Natatambakan na yung mga message. Ayan, kaya dapat mag-update po kayo. Yan. Sa akin, ko naman po yan, maiintindihan kung may mga katanungan kayo, magtanong kayo sa akin. Ayan, sa sobrang dami sa paggagamot, sa paggagawa ng mga garapa. Yan po, ito po yung mga garapa pala na na aking ilalabas ngayon dito. Napakaganda po ito mga kapatid. At lalagyan po natin ng langis na kumukulo. Yan, lagyan natin ng langis na kumukulo. Yan, sa mag-avail po nito, yan, ay mag-PM lamang po mga kapatid, mag-PM. Yan. Sa pagpapagawa ng garapa. Yan. Huwag kayong huwag kayong ma-stress, mag-alala sa inyong kalusugan dahil meron kayong mga manggagamot kung may mga babaylan man kayong kilala, babaylan, faith healer, mananambal, albularyo, herbularyo na handang lumaban sa mga taong gumagawa sa inyo ng spiritual na sakit. Yan, sila po ang sila po ang babangga diyan o kakalaban diyan sa mga taong gumagawa sa inyo ng masama. Yan. Yan, kasi mga kapatid, once na hinawakan kayo ng mga albularyo, yung tunay po mga kapatid, yung tunay, pag hinawakan kayo ng tunay na albularyo o legit na albularyo o manggagamot o faith healer, talagang ipaglalaban kayo niyan mga kapatid sa mundo ng spiritual. Kasi once na hinawakan kayo ng isang manggagamot o albularyo, yung isang paa niyan ay nasa hukay na. Tsaka hindi po basta-basta ang panggagamot, buhay rin po ng isang manggagamot ang nakataya dyan. Yung ibang mga manggagamot iniinsulto pa o ganto ganyan, hindi naman, may iba naman na mga manggagamot na mga bulaan, pero yung iba naman ay totoo naman mga kapatid na naglilingkod din sa ating Panginoon o di kaya talagang tumutulong din. May iba rin kasi mga manggagamot kaya nasisira ang imahe ng ibang mga manggagamot at mga matitinong manggagamot dahil sa mga scammer na yan, yung mga lalong lalo na pag may mga naiinggit, gagawa ng kwento, ganito yung tao, scammer kahit hindi naman. Ayan. Sa awa naman ng Panginoon mga kapatid ay ni kahit kailan walang nag-bash sa akin, walang nanira sa akin. Meron din naman na mga inaasar o ginagalit ay hindi po sa akin pwede, yung binablock ko po yun. Yan. At patunay naman po mga kapatid na hindi talaga ako scammer dahil sa sobrang dami na ng resibo na aking pinapadala sa mga nagpapagawa sa akin. Minsan humihingi din ako ng pasensya o paumanhin sa mga taong nagpapagawa dahil minsan nadidelay din o di kaya yung iba ay may problema sa opisina ng aking pinapadalhan. Pero nakakarating din naman mga kapatid. Ayan. Huwag kayong mag-alala mga kapatid dahil kayo ay paglalaban ng inyong mga manggagamot na ito. Ayan. Lalo na pag nakikipagkumbati yan, buhay rin ng isang manggagamot ang nakataya dyan pag nakikipagkumbati spiritual mga kapatid. Kaya dapat suportahan din ninyo ang inyong mga manggagamot. Yung iba
Yung may mga ibang tao din kasi na ay hindi totoong mga manggagamot yan. Yung mga taong hindi naniniwala pero sinusubukan ang kakayahan ng isang manggagamot. Ito ngayon sinasabi nila, pag sinusubukan mo ang kakayahan ng mga manggagamot ay sinusubukan ninyo yung kakayahan ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ang may takda na makapagamot ang taong yan. Yan. Ganun kasi mga kalimitan mga kapatid. Bakit hindi gumagaling minsan ang mga taong nagpapagamot o mga pasyente dahil mismo sila ay duda sila sa isang manggagamot, hindi sila naniniwala sa kakayahan ng isang manggagamot. Ayan. May iba naman gumagaling, may iba naman hindi. Pero pag once na gumaling kayo, magpasalamat kayo, magsimba kayo, humingi kayo ng patawad kung ano man yung mga pagkukulang ninyo sa ating Panginoon. Kaya minsan may mga bagay rin na nawawalan na tayo ng time sa ating Panginoon, binibigyan din tayo ng kaunting karamdaman, pinipitik din tayo ng ating Panginoon para maalala din natin sila. Yan, nagkakasakit tayo. Minsan kasi mga kapatid, kung saka tayo nagkakasakit, doon na natin naiisip ang ating Panginoon na pag nagkasakit na tayo ng malala, ihingi tayo ng tawad, nawalan ka ng oras sa kanya, busy ka sa trabaho, kasi ganito, ang dami mong mga gampanin o layunin. Dapat mga kapatid, kahit sa isang linggo, isang beses ka lang magsimba, kahit isang oras lang naman siguro yung misa, i-push yun na mga kapatid. Wala din namang mawawala, hindi magdadasal ka rin naman, o di kaya makikinig ka lang naman sa sermon ng ating pari, o hindi mo naman binubuhat ang pagsisimba. Makinig ka lang, magdasal ka, magpasalamat ka kung ano yung mga na-achieve mo o narating sa buhay. Ayan. Kayo ay paglalaban ng inyong mga manggagamot. Kaya huwag kayong mag-aalala. Yan, tsaka kung pipili man kayo ng mga manggagamot, dapat yung mga manggagamot na subok na. Yan. Yun dapat, hindi yung mga manggagamot dyan na na manggagamutan lang ko, no, tapos sisingilin ng mahal. Meron yan. Marami akong nakaka-encounter na ganyan, na ang dami-dami ng mga manggagamot na nilapitan, siningil na ng kung ano-ano, may mga alay pang baboy, manok, kung ano-ano pang mga ritual. Tapos pagdating dito, yung sakit physical, di mas lalo pang lumala. Kasi habang tumatagal kasi mga kapatid, pag ang sakit po ng tao ay physical at pinipilit ng ibang mga manggagamot na spiritual ang sakit niyan, lalala at lalala ang physical na karamdaman yan. Kaya dapat pag physical ang sakit ng tao, papuntahin agad sa doktor, kasi doktor ang makakapagpagamot yan, linyada ng doktor yan, hindi yung habang tumatagal ay pinapalabas pa ng iba na spiritual ang sakit. Kaya maraming mga pasyente ang napapahamak o mas lalong lumalala ang sakit dahil pinipilit ang sakit na spiritual kahit pang physical naman. Ayan, mga kapatid, ganun dapat tayo manggamot. Huwag nating lukuhin ang ating sarili, ating kapwa, at yung mga taong naniniwala sa atin, mga kapatid. Kasi pag tayo na manggagamot ay balasubas tayo, mapaglamang tayo, mapagsamantala, sinasamantala natin ang kahinaan ng tao, ay masisira ang tiwala sa inyo. Ang tiwala kasi mga kapatid, lalong-lalo sa mga kapwa ko manggagamot, huwag ninyong sirain ang tiwala, dahil isang basis lang magtiwala ang tao sa inyo. Pag yan nawala ng tiwala, masisira ang iyong kung ano man ang iyong prosesyon dyan. Kung kayo man ay professional, basta sinira nyo ang tiwala ng isang tao, mawawalan ng tiwala o respeto ang tao sa inyo pag ganun ang pinagagagawa ninyo. Yan. Itong hang of man, itong taong ito ay parang gusto na ring sumuko sa paggagawa sa iyo, dahil nga meron ka kasing manggagamot na dumidepensa sa inyo dito. Dinidepensahan kayo talagang hindi din naman kayo pababayaan yan, kasi pag once na hinawakan kayo ng isang manggagamot, kung sakaling nakakaramdam kayo, makakaramdam yung manggagamot din. Pag sumasama din kasi yung ang ng isang manggagamot, sumasama din yung pakiramdam niya. Pag once na sumama yung pakiramdam ng isang manggagamot, doon na ulit yung magdadasal, didepensa na ulit yun. Kahit napakarami man yung yung ginamot niya,
may magpapatungkol pa rin yung kung sino man ang ginamot ko at nakakaramdam ng mga gantong uri ng sakit ay babalik doon sa gumawa at nagpagawa. Parang ganun din, may parang nagpapatungkol din yung isang manggagamot, yung bilang na pagdidepensa. Kasi pag sumama yung pakiramdam ng isang manggagamot, antimano yun, may sumasabotahe sa kanyang mga pasyente. Yun. Kaya alam na alam yan, kasi pag once na hinawakan ng isang manggagamot yung pasyente niya, ay may connection yan sila ng gumagawa sa inyo, kumukulam, bumabarang, o kung ano man yan, may connection yan, mga kapatid. Hindi yan basta-basta yung mga ibang mga manggagamot yan nagmamarunong. Ako hindi naman ako sa nagmamarunong, pero kalimitan lahat bago ako naging manggagamot, 5 years na, ay talagang pinag-aaralan ko yan. Hindi ako kumaharap sa aking mga pasyente, sa aking mga client na gawa-gawa ang aking mga sinasabi sa kanila. Napakakapal naman ng mukha ko nung pag niloko ko pa sila ng harap-harapan, mga kapatid. At saka nakakakonsensya yun, mga kapatid, pag niloko nyo sila ng harap-harapan, masisira ang tiwala ng inyong mga client o pasyente ninyo. Dapat sabihin ninyo kung ano yung nakikita ninyo, hindi yung tatakutin ninyo kung ano-ano pa yung mga pananakot para ma-depress ang inyong pasyente o client. Mali yun, mga kapatid. Binigyan kayo ng kakayahang makapanggamot, makapagpagaling, o di kaya makatulong sa kapwa. Wag ninyong samantalahin, mga kapatid, dahil ayang kakayahan na yan, kahit pang manggagamot lang tayo, kahit albularyo tayo, herbularyo tayo, kung ano man, ano yan, mga kapatid, magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil binigyan tayo ng ganyang kakayahan na tayo makapanggamot, tayo makapagpagaling ng ating mga pasyente o mga client natin. Magpasalamat tayo. Wag nating abusuhin, mga kapatid, dahil pag inabuso natin yan, merong balik yan. Merong balik, sa totoo lang. Hindi kasi nalalaman. Hindi pa kasi alam ng mga iba na ang paggawa ng hindi maganda ay meron din, pagdating sa huli ay sisingilin din kayo niyan. Yan. Kung sino man ang kung kasamaan ang ginawa mo sa kapwa mo, ay kasamaan din yung balik ng tadhana na ito. Yan. Kung sakaling panluloko man, kung ang dami mong maluloko na tao o dami mong napagsamantala, darating ang araw kung hindi man ang ibang taong mangluloko sa iyo, paring anak mo, kamag-anak mo, pamilya mo, parang may balik din, mga kapatid. Kaya dapat gamitin natin sa tama. Mahalin natin at alagaan, dahil itong kayamanan na ibinigay sa atin ay bihira lang, mga kapatid, na magkaroon ng ganitong kakayahan. Yung iba nga gustong makapanggamot pero hindi nila alam kung paano sisimulan o paano gawin. Yan. Kaya kung pinagkalooban kayo ng mga ganyang kakayahan tulad ng pagtatarot na ito, mahalin ninyo at alagaan, dahil ito ay parang isang kayamanan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Bihira lang sa tao na pinagkakalooban ng ganitong kakayahan, ang makapag-reading, makapanggamot. Bihira lang, mga kapatid. Kahit ako dati hindi ako na sa mga pero talagang naniniwala talaga ako. Yan. Lahat naman tayo may kanya-kanyang paniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala namang problema, wala namang sapilitan. Ay respeto lang tayo, mga kapatid. Kung ano man ang inyong relihiyon, kung ano man ang inyong sektang kinaaniban, wala namang problema, mga kapatid. Hindi ko naman kayo inaaway o kung ano man. Ay dapat respeto lang. Kung makinig man kayo, salamat. Kung nasa sa inyo na yun, mga kapatid. Ang importante, kung ano man yung mga mensahe na aking sinasabi sa inyo, ay para din naman sa mga nakaka-resonate o di kaya nakikinig sa aking mga pagbablog. Itong King of Cups, yan, mga kapatid, untouchable na yung iba dito. Untouchable na, parang hindi na sila basta-basta na mapapasok. May maaring nakakaramdam siguro ng mga tusok, pananakit ng katawan, o parang panlalamig, o di kaya minsan sumasama, mga ilang minuto, 5 minutes, 3 minutes, o 1 minute ay nawawala din. Gawa nga ng siguro may mga pang-protection kayo dyan, may mga pang-depensa, o di kaya may pang-protection kayo sa inyong bahay,
o sa inyong buong nasasakupan sa inyong pamilya. Yan, kung kayo man ay may mga amulet, garapa, mga mutya o anting-anting, ay kaya untouchable kayo dito, mga kapatid. Huwag po kayo mag-isip-isip na baka bumalik ganto ganyan, kasi po pag kayo po ay may pangontra, mga kapatid, pag kayo po ay may pangontra na, hindi po kayo basta-basta matatabla. Maaring makakaramdam kayo pero hindi kayo mapupuruhan. Iba talaga pag wala kang pangontra, pag ikaw ay binira, pasok talaga yan sa katawan mo, talagang manghihina ka dyan. Kasi espiritu ang kumikilos yan, hindi yan bala, hindi yan bomba, hindi yan buti yung mga bala, kutsilyo, itak, kung ano man ang gagawin sa'yo, iaatake sa'yo, makakaiwas ka Ayan na yung mga spiritual, ay hindi mo maiiwasan yan. Yung ibang mga tao na inosente, hindi nila makikita kung ano yung kung paano tatama yan sa kanila, kasi espiritu yan, spiritual, hindi nakikita yan. Ang spiritual, mga kapatid, hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman mo kung ano yung sakit. Yan ang yan yung katotohanan dyan. Tulad ng himala, ang himala ay hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman mo ang presensya nito. Yan, tulad ng pag ikaw ay tumawag ka ng yung mga manggagamot, pag tumawag ka ng espiritu, o kunyari tawagin mo man yung mga nilalang, kung sino man yung nagpapasakit sa tao, pag ikaw po, mga kapatid, ay nakakaramdam ka ng kilabot, yun po ay antimano, ay pinapakinggan ka ng Panginoon na matawag mo yung mga elemento, mga espiritu, mga kukulam na yan na papasampahin sa isang tao. Yan, yun yung sinasabing ang malahimala ay hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman mo ang presensya nito. Pag nakakaramdam ka ng kilabot, parang binabalot ng enerhiya ang katawan mo, yan po ay presensya yan na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Yan ang katotohanan dyan, mga kapatid. Yan. Yung ibang mga manggagamot nagmamagaling-galingan, pero nasa sa kanila din naman yun. Nire-respeto ko rin naman sila. Yung mga hindi naman sila inaaway, ay nila, parang minamanipula nila. Pangit yun. Yung pagmamanipula, yung pinapalabas nila na sila lang yung magaling sa lahat, sila lang yung professional. Parang inaapakan na nila yung kapwa nila manggagamot. Parang nawawala na yung respeto at pagmamahal. Gusto nila yung mga simpatya ng tao, gusto nilang yung mga opinion ng mga tao ay makukuha niya. Yan, pagmamanipula tawag dun. Pangit yun. Kaya minsan, pag alam kasi ng mga tao na ganyan ang ugali, aalisan ka talaga. O di kaya aalisan ka, maghahanap yun ng bagong opportunity o bagong mentor niya. Kasi minsan kasi, mga kapatid, pag mas lalong mapagmataas ang isang tao sa spiritual, talagang iiwanan ka ng mga taga sunod mo, pagpangit ang pagtrato mo. Imbis na turuan mo, yung iba pa kinakalaban nila, pinapahiya pa, pangit yun. Wala na yung pagmamahal bilang manggagamot yung ginagawa nila, kundi pagmamataas na. Kaya hindi naman natin maiisip yung iba, bakit umaalis sila sa mga grupong ganyan, kasi hindi nila pinapahalagahan ng tama. Yan. Naway sana ay maunawaan ninyo yung mga yung may mga grupo-grupo. Di natin masisisi ba't umaalis yung mga yan, dahil kung maganda ang trato ninyo diyan, kung maganda ang pagtuturo nyo dyan sa mga yan, ay hindi aalis yan sa inyo. Yan. Ito kasi, mga kapatid, itong Queen of Pentacles, ito pala may gusto palang kunin sa iyo ito. Yung mga taong gumagambala sa inyo. Yan, gumagambala sa inyo. Maaring karelasyon, pera, ari-arian, yaman, lupa. Dito, mga kapatid, kasi hawak mo dito may mga, kumbaga dito yung pentacles na ito yung mga pag-aaring hawak mo, una sa sayo ito. Maaring titulo, o di kaya papeles, ari-arian, yaman. Ito yung gusto niyang kunin sa inyo. Kaya opportunity, mga mana na nasa iyo, ito, yung mga mana ito na gustong kunin niya. Kaya ginagawan ka dito ng
masama. Nag-aaral ito, may mga nagtuturo ito sa kanya. Yan. Kaya wag ka mag-alala, may mga manggagamot naman kayong ano dito, tumutulong sa inyo. Yan. Pahalagahan ninyo itong ano ninyo, inyong mga yaman ninyo, kung ano man yan. Kasi mga kalimitan mga kapatid, may mga tao talagang ganun mga kapatid, yung sakim, yung hindi sila masaya sa buhay nila, na meron na sila, kukunin pa nila yung ano, yung mga pag-aari ng mga ng ibang tao. Yan yung mga taong sakim. Hindi sila masaya sa mga achievement na naabot nila. Gusto nila, ang tao kasi mga kapatid na hindi kontento sa buhay nila, hindi nagiging masaya yan. Sa totoo, maraming akong nakaka-encounter na mga ganyan, hanggang sa nakakaisip na ipapakulam, ipapabarang, hanggang sa gagawa na ng spiritual. Kasi mga kapatid, kung sa husgado kasi mga kapatid, siguro kung sa husgado wala tong pera na pangbayad siguro sa abogado o sa mga sa mga abogado, kaya sa ano na lang, sa spiritual niya dinaan mga kapatid. Kasi ang kulam kasi sa ano mga kapatid ay hindi po pinaniniwalaan sa husgado yung mga kulam, barang, mga kung ano-ano man. Hindi napapaniwalaan sa isang hukom ng pangtao ang mga spiritual. Tatawanan po kayo doon na ikaw ay kinulam, talagang ano, pero totoo ang kulam. Kahit basahin niyo yan sa Biblia, totoo ang mangkukulam. Yan, kahit basahin nyo dyan sa Exodo 22:18, sa panahon ni Moises, na dapat ang mga mangkukulam ay dapat gilitan. Yan, kasi kung hindi nyo gigilitan, marami pang mga inosenteng tao ang bibiktimahin yan. Marami pang mga inosenteng tao ang madadamay. Marami pang inosenteng tao ang masasaktan, o di kaya magkanda hirap-hirap sa mga sumpaan ay pinapataw niyan. Yan, mga kapatid. Kaya napakahirap. Yan ang iniisip ng iba, yung mga manggagamot, pangit ang ugali. Pero hindi mga kapatid, ginagawa nilang ang kanilang tungkulin sa spiritual. Yan. Totoo yan mga kapatid, yung mga kulam, barang totoo. Talagang sa Biblia yan ay nakalagay yan sa Biblia. Kahit magbasa kayo dyan. Yan. Ayan o, the devil. Ito talaga mga kapatid ay talagang nakipagkumpakto ito sa demonyo. Yung mga sinasamba ito mga ito, talagang yung kaluluwa nito, talagang yung kaluluwa, yung mga espiritu nito ay isinangla niya na sa demonyo, na siyang tumutulong upang ikaw dito ay pinsalain. Nakipag ano na ito sa, parang isinangla niya na yung kaluluwa niya sa demonyo. Yan. Pero hindi ito mananalo mga kapatid, ni kahit kailan ang kasamaan ay hindi nananalo sa kabutihan. Ang dilim, ang liwanag ay pwedeng pumasok sa dilim, ngunit ang dilim ay hindi makakapasok sa liwanag. Pag nakakapasok yung dilim sa liwanag, ay nasisilaw at nasusunog ito. Yan mga kapatid. Ang liwanag ay pwedeng pasukin yung dilim, pero ang dilim ay di kayang pasukin ang liwanag. Yan. Ang liwanag ay pwedeng talunin ang dilim, ngunit ang dilim ay hindi pwedeng talunin ang liwanag. Dahil nasa panig sila ng liwanag, nasa panig sila ng Diyos. Yan. Kaso masakit lang isipin, yung ibang mga manggagamot ay naliligaw ng aral. Dahil siguro walang kita siguro sa panggagamot, kaya itinuon na lang nila ang mga pangkukulam. Marami akong na-encounter na ganyan. Dahil sa hirap siguro ng inaral na nila yung kaliwa. Nag-aral na. Siguro gawing negosyo, hanap buhay. Dahil sa hirap ng buhay, tamad magtrabaho, kaya ganun ang ginagawa nila. Yan. Itong Ace of Pentacles. Itong Ace of Pentacles mga kapatid ay isa ito sa mga ikinukonsagra sa inyong mga gamit, na hindi ka basta-basta mapipinsala dito. Itong Five of Elements. Yan. Itong Ace of Pentacles, yung inyong mga
amulet, medalyon, anting-anting o kung ano man ang inyong mga tangan-tangan diyan ngayon, ay talagang ano yan, at ay talagang malakas ang bisa niyan mga kapatid, dahil kumpleto at talagang nagliliwanag ito yung ang inyong mga medalyon o kung ano man ang inyong tangan diyan. Ayan. King of Swords. Yung iyong manggagamot dito ay simple lang mga kapatid. Simple lang ang inyong mga manggagamot dito. Ngunit pagdating sa digmaan o kung ikaw man ay pipinsalain dito, yan, kung kayo ay nakakaramdam ng mga kakaibang hindi mapapaliwanag na sakit sa inyong katawan, ay mag-PM agad kayo. To the rescue itong manggagamot ninyo mga kapatid. To the rescue ito, handang tumulong ito sa inyo. Ayan nga, ang nakita mo dito ay ipaglalaban ka nitong mga manggagamot ninyo ng patayan. Yan. Itong Two of Pentacles. Yan. Itong Two of Pentacles mga kapatid, hindi niya makukuha kung ano man ang meron ka dito. Kasi protektado ka dito ng God at ng universe. Yan. Hawak mo ito. Hindi niya pwedeng kunin ito. Itong gusto niyang kunin sa iyo, kung ano man ito, ari-arian, yaman, kung ano man, lupa, kung ano, hindi niya makukuha ito sa iyo mga kapatid. Hindi niya makukuha. Dahil sa iyo talaga yan, para sa iyo yan, dahil sa iyo yan pinagkaloob ng ating Panginoon, sa iyo yan ipinamana ng iyong magulang, kung ano yan, hindi ito hindi ito makukuha sa iyo. Tingnan mo. Itong witch na ito ay talagang parang ano na rin siya. Parang unti-unti na rin siyang, yung kakayahan niya ay humihina abang ikaw ay pinipinsala nito o inaatake, lalong humihina at humihina ang kakayahan nito. Kaya nag-aaral ito. Nag-aaral itong taong ito. Yan. Kung ang mga manggagamot ay nag-aaral, ganun din yung mga mangkukulam na yan, nag-aaral din yan, tinuturuan din yan ng kanyang mga mentor o kung sino man, nag-aaral yan. Parang kumbaga pag ikaw ay teacher, kumbaga ikaw ay isang sundalo, parang kumbaga yun sa kanilang kurso, nag-i-schooling din yan, nag-i-schooling. Kumbaga sa mga ganyan, yung sa teacher 1, teacher 2, tumataas ang ranggo nila, tumataas yung ano nila. Ganon din yan sa mga mangkukulam, pag lalong lumalakas yan, tumataas ang antas. Kaso sa spiritual, yung mga ranggo dito sa mga ganyan professional, ranggo yung tawag diyan. Pero sa spiritual, antas ang tawag diyan. Tumataas ang antas din nila kasi nag-aaral din sila. Ganon din sa mga panggagamot. Yan, tulad ng doktor, nag-aaral din. Kaming mga manggagamot, nag-aaral din kami. Hindi kami hindi kami gagawa-gawa ng kwento, kasi ayaw din namin mga kapatid na mapahamak din ang aming mga pasyente. Ayaw din namin na bandang huli masisi din kami. Yan, ayaw din namin na mapahiya kami sa aming masira ang tiwala. Kaya nag-aaral at nag-aaral talaga kami sa panggagamot. Yan. Ayan mga kapatid, naway maunawaan ninyo ang aking mga mensahe. Ayan. Ikaw dito mga kapatid ay talagang huwag kang mag-alala at mayroong dito mga may nag-guide sa iyo dito o may gumagabay sa iyo na yung mga ninuno siguro dati. Ginagabayan ka rin ito. Ito kasi yung mga kapatid, gusto nilang kunin sa inyo. Yan, itong 10 of Pentacles, kung ano man yan. May mga mayayaman dito na ginawa ng masama, spiritual. Yan, may mga pera, may kaya na mga tao na nabiktima ng iba't ibang uri ng itim na mahika dito. Yan. Pero protected kayo dito mga kapatid. Protected kayo ng ating Panginoon at universe. Ito talagang gustong mangyari sa inyo mga kapatid, na mapupuruhan ka talaga itong 4 of Swords. Yan, na ikaw ay mawala, burahin ka siguro dito sa sa ibabaw ng mundo. Pero malabong mangyayari ito mga kapatid, malabo. Ito yung gusto niya kasi, ito yung iniisip niya. Kumbaga itong barahan na ito, parang nag-iisip siya.
Yan, malalaman din naman yung mga kapatid sa pag-i-interpret ng barahan ng isang psychic na tao. Yan, nag-iisip siya na gusto kanyang burahin. Sa mga makakaresonate nito, gusto kanyang burahin sa ating ano, pero malabo itong mangyayari mga kapatid, dahil kahit anong plano nito, meron kang manggagamot na sasalag at lalaban sa mga taong gumagawa sa ng masama. To the rescue ito, tahimik lang ito, simple ito. Hindi ito mayabang na mga manggagamot. Kung sino man yung mga mayabang na ano diyan, na yung mga talagang pinangangalandakan nila na sila talaga ay magaling, talagang ano, hindi. Ang totoong manggagamot mga kapatid ay may respeto sa kanyang sarili. Sa totoo lang, hindi yan pinangangalandakan para mapahanga mo yung tao sa mga magagandang salita. Hindi maganda yun mga kapatid. Parang binubuhat mo na ang iyong sarili, parang ang ipinagmamalaki mo na yung sarili. Hayaan ninyo mga kapatid yung mga ang inyong mga pasyente ang tumuklas ng inyong kakayahan, hindi yung pinangangalandakan mo na ikaw yung magaling, ikaw yung maangas, ikaw yung kinakatakutan. Mali yun. Hindi yun magandang halimbawa naging isang manggagamot. Lalong-lalo na pag pinupuri yung ng mga kapanalig niya, pinupuri siya, talagang kinakampihan pa, lumalaki ang ulo ng mga yan. Yan ang masasabi ko sa inyo, lumalaki yan, lumalaki ang ulo. Lalo na pag kinukomport nyo na alam nyo namang mali, lumalaki ang ulo niyan. Kaya minsan nagpapabiktim na lang sila, kung kesyo ganto, kesyo ganyan. Yung mga ano yan, alam ko na yan. Gusto nila yung mga manggagamot na mga nahuli. Minsan pa nga yung mga huli pa ngang nagtahak na mga pag-aaral, sila pa yung mga nagiging magaling eh. Yan. Yan ang mga mensahe mga kapatid ng mga barahang ito. Pero malabo itong mangyayari na burahin ka dito, malabo. Kasi ito kasi ang gusto niyang kunin. Itong pentacles na ito at saka ito. Yan. Bigo siya kaya pinag-aaralan niya. Na makikita din naman sa baraha eh. Yan, ini-interpret ko yan mga kapatid. Talagang ipinapakita ko yan sa inyo kung ano ang ano niyan. Kasi sa mga baraha mga kapatid, malalaman mo kung ano yung mga emosyon yan. Yan. Talagang malalaman mo yan. Kung ano yung mga ginagawa nila. Yan. Sumasalamin yan mga kapatid. Yan. Hindi yung sinasabing ang manghuhula daw ay hindi daw totoo. Totoo mga kapatid. Kasi pag sinabi mo kaya nga mga kapatid, yung mga manghuhula, yan, yung mga manghuhula, hindi naman sinasabing mga propeta, kasi pag sinabi naman yung mga manghuhula ng mga propeta ay talagang parang pinapantayan mo na yung mga isinugo ng Diyos. Hindi mga kapatid, ganito kasi yan. Kasi pag ikaw ay pagkaharap mo ang tao, yan, pagkakaharap mo yung tao minsan, pag sinabi mo kasi sa tao na yan ay ikaw ay may kulam. O sasabihin ng tao, ay baliw siguro ang taong ito, sira siguro ang ulo ng taong ito. Siyempre mga kapatid, ginawa ang barahang ito para ipakita sa kanila na totoo, na kumbaga ito yung mga barahang ito na magiging kasangkapan para ipaliwanag sa kanila na ganito yung mga nangyayari sa kanila. Yan mga kapatid. Kaya po ginagamit ang barahan na ito para maniwala sila na totoo. Yan, kasi pag dinirect mo yan na sasabihin sa isang pasyente na ganito, ikaw ay kinukulam ng mga ganito ganyan, malabo pang maniwala yun sa iyo. Ayan mo ang baraha ang lumatag niyan. Yan, ang iba kasi nagsasalita lang, hindi nila alam kung ano. O kahit papaano, pasalamat ako dahil pinagkalooban ako ng Panginoon na ganitong kakayahan. O kahit papaano hindi ko yung kapit sa masama ang kakayahan kong ito. Yan yung ano. Tapos sasabihin ng ibang mga manggagamot na ang panghuhula daw, ang pagtatarot daw ay hindi totoo. Totoo. Kaya nga ginamit itong mga barahang ito para ipakita ang mga mensahe sa kanila na hayag talaga na ganito ang mga mangyayari sa hinaharap, sa kasalukuyan at mga hinaharap mga kapatid. Hindi po basta-basta ang panggagamot. Yan. Kaya dapat respeto lang tayo. Yan. Siguro yung may ibang mga manggagamot na naiinggit siguro na nakakapagtarot yung iba, bahagi ng mga mensahe. Kaya minsan
Sa kalimitan kasi ngayon mga kapatid, hindi mga mangkukulam ang nag-aaway-away ngayon, puro mga manggagamot dahil nagpapagalingan, nagpapataasan, nagpapa ano, mali yun. Kung binigyan ka ng kakayahan ng ano, mahalin mo, hindi yung pinagmamayabang. Mali. Maraming matatauhan, maraming mainis man kayo, magalit, matamaan man kayo sa pag ano ko dito. At least sinabi ko yung totoo, hindi ako yung tao na nakikipagplastikan. Ayaw ko ng ganun mga kapatid. Magalit kayo, bahala kayo. Ay importante na ano ko yung mensahe sa aking mga mga manonood. Ayan po, minsan mga kapatid, nauutal po ako. Gawa nga nung minsan ay sa sobrang tagal na rin di ako nakapag tarot. Yan. Dahil siyempre naninibago rin. Kaya maunti-unti rin naman sigurong babalik yan. Di na rin siguro mauutal. Yan. At hanggang dito na lang mga kapatid ang aking pagbablog na ito, na magustuhan ninyo. At hanggang dito na lang, at God bless us all. Sa mga gusto pong magpagamot, magpa-reading, yan, magpatawas, magbabaklas, magpa-ritual, mag-PM lamang po kayo sa akin sa Hashim Sandalphon Tetragrammaton, diyan sa may yung account ko na may blue check, yan po yung active na account ko mga kapatid. Mag-PM po kayo doon. Yan, sa ano po, sa may magpa-personal, magpa-online reading, yan po may payment po yan mga kapatid, dahil diyan din po ako kumukuha ng pang-load. Yan, kasi pag wala pong pang-load ay hindi po tayo makakapag-reading yan. Kasi load lang po talaga, kasi lalo na sa mga sa mga kababayan nating OFW na magpapa-reading sa akin, talagang ano din naman sila, naintindihan din naman nila yung aking sitwasyon. Yan. Yan mga kapatid. At hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.